Mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Sige po, tayo po ay tumayo. At tayo po ay magpupurit, magpapasalamat at sasamba sa napakabuting Diyos. Bago po natin ibigay ang ating mataas na papuri at salamat, bigyan po muna natin ang pagkalamat. Palagpak ang ating Panginoon. Hallelujah, Lord. Sige po, tayo po ay manalangin. Lumalapit sa inyong harapan, Panginoon. Nagpapakumbaba, hihingi po kami, Panginoon, ng aming ang bawat isa sa amin. Pagkalinisin mo po, Panginoon, ang aming puso't isipan ng mga Panginoon dugo ng aming Panginoon at sariling tagapagligtas sa si Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Kaya Lord, sa umagang ito, patuloy Lord na ang hangarin ng bawat isa ay ikaw ang maitaas, maluwalhati ka sa aming kalagitnaan. At higit sa lahat, Panginoon, makapakinig, Panginoon, ng iyong salita. Kaya Lord, sa mga gagamitin mo, Panginoon, na magagawa mo sa umagang ito, patuloy Lord na ikaw ang makita, ikaw ang marinig, Panginoon, ikaw ang maluwalhati sa bawat buhay ng bawat isa. Maging Lord sa aming tagapagsalita, Panginoon, ang aming mahal na pastor, patuloy Lord na bigyan mo po siya ng karunungan, katalinuhan, katapangan, upang mahayag ang mga salita mo, Panginoon, ng may katapatan, Panginoon, at higit sa lahat may pag-ibig. Patuloy Lord, kami nagpupurit at papasalamat sa patuloy na pagpapagamit ng mga lingkod mo, Panginoon. Maging ang mga kapatiran na naririto, Panginoon, at nakikisa sa pagsamba sa ito. Kaya Lord, ito po ang aming papurit pasasalamat sa tayong pangalan ni Jesus. Ang lahat po'y magsabi ng Amen, Amen. Ito, bigay ko natin ang papurit sa bigay ko natin ang papurit pasasalamat sa ating napakabuting Diyos. Pabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagmumula. Taas ang ngalan niya, lahat ng nilikha. Napakabuti ng ating Diyos. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagmumula. Taas ang ngalan niya, lahat ng nilikha. Napakabuti ng ating Diyos. Ang nais ko'y magpasalamat sa ating Diyos. Ang nais ko'y magpuli, itaas ang ngalan ni Jesus. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Napakabuti ang ating Diyos, di siya nagmumula. Itaas ang ngalan niya, lahat ng nilikha. Napakabuti ng ating Diyos. Napakabuti ang ating Diyos, di siya nagbabago. Amen. Napakabuti ang ating Diyos, di siya nagmumula. Itaas ang ngalan niya, lahat ng nilikha. Napakabuti ng ating Diyos. Napakabuti. Napakabuti ng ating Diyos. Napakabuti ng ating Diyos. Ilan ang ilan dito sa pinto natin sa aming kasabing napakabuti ng ating Diyos. Hallelujah. Tunay nga, Panginoong Jesus, kayo lamang po, Panginoon, ang aming papupurihan at pasasalamatan at sasambahin. Dahil napakabuti mo po, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Pangingalan mo lamang po, Panginoon, ang aming
wala nang gaganda pa sa iyong ngalan, wala nang iinang bahid, tanging pangalan dapat ng papurihan. Jesus, kapayapaan. Jesus, ika'y kagalakan. Jesus, dalay kaligtasan. Purihin ka, Panginoon Jesus. Panginoong dakilang tagapagligtas, makapangyarihan, hari ng lahat. Panginoong dakilang, Panginoong dakilang tagapagligtas, makapangyarihan, hari ng lahat. Jesus, kapayapaan. Jesus, ika'y kagalakan. Jesus, dalay kaligtasan. Purihin ka, Panginoon Jesus. Purihin ka, Panginoon Jesus. Purihin ka, Panginoon Jesus. Purihin ang natin ng Panginoon Jesus. Hallelujah, Lord. So, umagang ito, Panginoon, patuloy, Lord, ang mga pangako mo, Panginoon, ang aming panghahawakan. Kung wala ka po sa aming buhay, Panginoon, hindi po namin makakayanan ang pagsubok na dumarating sa amin. Patuloy tayong lumaban sa ating Panginoon. Sa pag-aawitan natin ito, Panginoon, gamitin natin ito isang panalangin sa ating Diyos sa kanilang sa langit. Panginoong lumalapit, sa'yo ang puso kong nag-iisa, kayo ang aking pag-asa. Panginoon, tugon sa aking dalangin, tapat kailanman, aking kapayapaan. Pangako niyo'y aking panghawakan. Pangako niyo ang tanging kong sandigan. Pangako
Panginoon, lumalapit sa'yo ang puso kong nag-iisa. Kayo ang aking pag-asa. Panginoon, tugon sa aking dalangin, tapat kailanman aking kapayapaan. Pangako niyo'y aking panghawakan. Pangako niyo ang tanging kong sandigan. Pangako niyo'y kapal, magpakailanman ako ay iiwan o papabayaan man. Pangako niyo'y aking panghahawakan. Pangako niyo'y aking panghahawakan. Pangako niyo ang tanging kong sandigan. Pangako niyo'y tapat, magpakailanman ako ay iiwan o papabayaan man. Pangako niyo'y aking panghahawakan. Pangako niyo'y tapat, pangako niyo'y tapat, magpakailanman ako ay iiwan o papabayaan man. Pangako niyo'y aking panghahawakan. Pangako niyo'y aking panghahawakan. Pangako niyo'y aking panghahawakan. Diyos sa mananahan sa langit, kami po, Panginoon, ay lumalapit sa inyong harapan, Panginoon. Naamin po namin, Panginoon, na wala po kami kakayahan upang mabuhay, Panginoon, na naayon sa iyong kalooban at pagkabuhay. Panginoon, sa iyong habag at grasya, sa pamamagitan po ng aming Panginoong Jesus, na aming Panginoon at tagapagligtas, kami po ay inyong ginagabayan, Panginoon. Patuloy, Lord, na niyayakap ng inyong pag-ibig. Panginoon, alam mo po, Panginoon, batid mo po, Panginoon, ang mga pangangailangan ng bawat isa sa amin, Panginoon. Alam mo po, Panginoon, ang naman ang aming puso at isipan. Kaya, Lord, patuloy po kami lumalapit sa inyo, Panginoon. Sinasabi po namin, pinangahawakan po namin ang mga pangako mo, Panginoon, sa aming buhay. Sa bagat grasya mo, sa tulong na banal na Espiritu, Panginoon, ito po ay aming mga lakaran, paghawakan. Ano man ang mga pagsubok na dumarating sa aming buhay, patuloy, Lord, ang aming tuon, Panginoon, ang aming paningin, Panginoon, ay sa inyo lang. Ano man ang aming kinakaharap, mabuti man o hindi mabuti, Panginoon, patuloy kami magpupuli at magpapasalamat. Kung kami man, Panginoon, ay nasa kaluwagan o nasa kagipitan, patuloy, Lord, kayo, Panginoon, na aming pagpupuli at pasasalamat. Kung kami man, Panginoon, ay nasa maayos na kalusugan o nasa banig ng karamdaman man, patuloy, Lord, kayo ang aming pagpupurihan at pasasalamat. Kaya, Lord, sa umagang ito, malayang kumilos ang iyong banal na Espiritu. Kumusap ka sa bawat isa sa amin sa pamamagitan po ng aming mahal na pastor, Pastor Archie. Patuloy, Lord, na matanggap namin ang isalita mo, Panginoon, na may kagalakan, kapayapaan, higit sa lahat may pag-ibig. Kaya, Lord, ito po ang aming panalangin na may pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Alam ko magsabi na, Amen and Amen. Pinupuri ng Panginoon.
Isang mapagpalang umaga po muli sa ating lahat. Tayo po ay dadako na sa pinaka-importanting bahagi po ng ating Sunday service ngayon, ang pakikinig ng salita ng Diyos. Sige po, i-lay hands po natin si Pastor Archie. Hallelujah, Lord. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa buhay po ng aming Senior Pastor Archie Resos. Na patuloy, Lord, na nagpapagamit sa inyo. Maraming salamat, Panginoon, and we pray, Lord, na patuloy na bigyan niyo po siya ng maayos sa kalusugan at higit sa lahat karunungan at katalinuhan upang ang mga salita mo na aming maririnig, Panginoon, ay mahiyag ng naayon sa iyong kalooban at katuruan. At higit sa lahat, Panginoon, mahiyag po ito, Panginoon, na may katapangan at ang may pag-ibig. Patuloy, Lord, na ingatan niyo po siya. Alam niyo po, Panginoon, ang laman ng kanyang puso. Patuloy, Lord, na ibigay niyo po, Panginoon, ang design ng kanyang puso. Dahil kayo po, Panginoon, ang isang naghahari sa buhay po namin, Pastor. Ito po ang aming panalangin na may pasalamat sa aming pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise God, hallelujah. Isa nga pong palakpak pa sa ating dakilang Ama, hallelujah. Thank you, Lord, we praise you and we glorify you, Panginoong Diyos. Sa pong mapagpalang umaga sa bawat isa po sa inyo, napakalapit na po ng pagkakataon na tayo po ay, alam niyo po, mag-aalis na tayo ng mask in the future. Alam niyo po ba yun? Na tayo ho, hindi na mangangailangan ng social distancing po. Na darating po ang time, sabi ko nga po, sino pong gusto po rito mag-swimming? Ang dami nag-swimming sa Flamingo kanina, nadaanan ko. Kaya nga sabi kong gano'n, normal na ho ba yung pamumuhay natin ngayon po? Pero kung kayo po ay nagnanais na magpabautismo, meron po tayong schedule. Sabihin nyo lang po sa akin dahil may kapatid po tayo na meron silang private pool po na pinapagamit po nila yung kanilang private pool. Kung hindi pa po kayo nababautismohan, magpatala lamang po kayo at bigyan nyo po ako ng schedule kung saan po pwede po kayo na mabautismohan po para kayo po ay makatupad po sa aral at sa turo po ng ating Panginoong Jesus. Kaya magpatala lang kayo, i-inform nyo kagad po sa registration committee natin sa likuran kung may mga nagnanais po na magpabautismo sapagkat medyo 2 o 3 taon na po tayong hindi nakakapagbautismo. Bagaman nung nakaraang linggo po ay nakapagbautismo po tayo ng 2, ninanais po natin na sana po we are also calling on all the people po na naririto doon po sa atin pong mga nasa online, baka may mga hindi po naka-attend na gusto pong magpabautismo po. Kaya po patuloy ang ating pag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos. Lahat ng bagay po mga kapatid na ginawa ni Kristo, tatandaan niyo po yun lahat ng bagay po na ginawa ni Kristo ay palaging nagtuturo po o naghahatid po ng aral sa bawat isa po sa atin. Minsan tumingin kayo po sa sangkalawakan po. Mapapansin nyo po, sa sangkalawakan, napakalawak po ng langit. Tapos pagka tinignan nyo yung tinutuntungan nyo pong mundo, napakaliit lang po ng mundo. Sabi ng Bible po, ang langit ho ang trono ng Diyos, ang lupa po ang kanyang tungtungan. Kaya pagka dumadating yung pagkakataon na nabibigatan na po kayo sa problema, tumingin lang ho kayo sa langit. Palagi nyo tatandaan, mas malaki po ang langit at ang sa lupa po ay maliit lang. Mas malaki po ang solusyon kasi ang langit po ay nagbibigay ng solusyon kaysa po sa problema na nararanasan na po natin dito sa lupa. Lahat ng bagay po kapatid, puno, lahat po ng may mga taong may kapansanan, lahat po ng ginawa ng Panginoon, ang dagat, ang mga bituin, ang lahat ng bagay po ay nagtuturo sang-ayon po sa salita ng Diyos. At sa umagang ito, meron po tayong pag-aaralan. At ang pag-aaralan po natin sa umagang ito ay may kinalaman po sa isang taong bulag. Kalabitin nyo nga yung katabi nyo, ikaw ba'y bulag? Sabihin nyo nga. Marami po kasi sa atin ngayon, kahit hindi natin po makita na yung kapatid po ay bulag. Pero spiritually po, maraming tao ngayon ang nabubulagan. Kaya sa umagang ito, ano ba yung aral mula po sa isang bulag? Sa lahat po ng tinatalakay sa Biblia, isa lang po yung pinangalan ng bulag dyan. Kalala niyo ho ba kung sino po yung bulag na pinagaling ng ating Panginoong Jesucristo? Binigay niya ng kaisa-isang pangalan po at ito pong pangalan na kanyang ibinigay po na ito. Pag-aaralan natin ngayong umaga po na ito. Alam niyo kasi ang Bible po pagka po kayo'y nagbasa, may mga sangkap po yan na ipapaunawa sa atin ng banal na Espiritu. Lalo po pagka kayo po ay naglalim po sa panalangin po o kayo po'y nag-ayuno, may mga pagkakataon po may makikita kayong nakapalaman po. Kahit ito po isang kwento lang mga kapatid, may makikita kang nakapalaman po dyan.
At ito po'y pwedeng i-preach, pwede pong pag-aralan, pwedeng maging sangkap po ng isang Bible studies, kapatid. Kaya po sa umagang ito, tignan mo natin kung sino po itong tinutukoy na bulag na ito. Nakapupulutan po natin ng napakadaming aral po, mga kapatid. Ngunit bago po tayo tumungo sa babasahin po natin na Bible verse, inaanyayahan ko po na ang bawat isa po ay yumuko at tayo po'y dumulog po sa pananalangin. Maraming salamat at magandang umaga, Ama, sapagkat ang araw na ito ay itinakda mo na kami po ay muling magkita-kita, magpuri po, magpasalamat at patuloy po na humingi ng kapatawaran po sa lahat ng aming mga nagawang mga pagkakamali. Maraming salamat, Ama, sapagkat kami po ay binigyan niyo po ng kalakasan, panibagong araw po na ikaw po ay mapaglingkuran namin, panibagong kalakasan po na maibigay po namin ang mataas po na pagdakila sa inyo. Salamat, Panginoong Diyos, sapagkat nilinis niyo po ang lahat ng aming mga nagawang pagkakasala sa isip, sa salita, sa aming mga gawi, sa lahat ng mga maling landasin po na nilakaran namin. Nagpapasalamat po kami sapagkat kami po ngayong umaga na ito ay binigyan niyo na naman po ng panibagong pag-asa at panibagong buhay. Salamat din sa karunungan, Ama, na pinagkakaloob niyo po sa amin na sa pamagitan po ng mga aral na ito mula sa isang taong bulag na pinagaling mo ay makakita kami ng mga aral na isa po makapagpapaliwanag ng aming mga puso, ng aming mga isipan upang patuloy kami na lumakad at manampalataya sa iyo pong bugtong na anak. Kaya ang lahat ng mga bagay nito pinagpapasalamat namin, ang mataas na papuri at pagpapasalamat po ay tanging sa iyo lamang, sa banal na pangalan ni Jesus, tayo po lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Hallelujah! Napakaganda po ng aral. Ano po yung aral matututunan natin sa bulag? Alam niyo po si Kristo, countless po ang pinagaling na bulag. Hindi lang po yung yung pinalinaw yung mata. May instance po sa Bible, meron po diyan na talaga pong nung pinanganak, wala pong laman yung mata niya. Walang laman talaga po, hollow. Pero naalala niyo po, si Kristo po ay kumuha ng putik at kanya pong nilagyan ng kanyang laway at ito po ay ibinalik niya dun sa mata at yun pong mata na walang laman ay nagkaroon ng laman. Ano pong ibig sabihin po noon? Tama po yung sabi ng Bible, mula sa alabok, ikaw ay ginawa, at sa alabok din naman, ikaw ay babalik. Ang component po kasi ng katawan natin ay putik. Ang component po nito ay alikabok o anong patunay nun. Si Kristo ho ba Diyos o hindi? Si Kristo ho Diyos. Binigyan ng spare parts. Nilagyan yung mata ho. Kasi halo po, walang laman. Kumuha ng putik. Hinubog po, nilagay. Sinalpak po dun sa dalawang mata. Nagkaroon po ng paningin. At bakit po naganap ito? Kasi siya po yung Diyos na tinutukoy po doon po sa Genesis. Siya po yung gumawa po ng tao. Siya po yung gumawa ng langit at ng lupa po. Sino po itong tinutukoy po na isang bulag sa Bible na pinagaling po ni Jesus? Pansinin niyo po. Dito po, mababasa po natin sa aklat po ng Marcos 10, dito po sa 46 hanggang 52. I would rather na sana po sa susunod meron po tayong Bible natin kasi makakalimutan nyo po kung saan makukuha yung mga verses na yan kapag tayo lang po ay tumitingin dito po sa ating PowerPoint. But nonetheless po, damahin po natin at pag-aralan po natin yun pong laman ng atin pong talata sa Biblia. Sabi po ng Marcos 10, 46 dito po hanggang 52. Dumating sina Jesus sa Jericho at nang paalis na siya kasama ang kanyang mga alagad at marami pang iba, ay may nadaanan silang isang bulag na nakaupo sa tabi ng daanan at namamalimos. Ano pong pangalan ng bulag? Siya ay si Bartimeo na anak ni Timeo. Nang marinig ng bulag na ang nagdaraan ay si Jesus na taga Nazaret, sumigaw siya ng sumigaw. Ano po yung sinugaw ng bulag na si Bartimeo? Ang sabi po niya, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Sigaw ng sigaw, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Ano po ang sabi ng verse 48? Pinagsabihan siya ng mga taong naroroon upang tumahimik. Ngunit lalo pa siyang nagsisisigaw, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Tumigil si Jesus at kanyang sinabi, dalhin ninyo siya rito. Purihin po Panginoong Diyos. Ano po ang sumunod na naganap? Next slide please. Dito po sa Marcos 10 at sa 50 po hanggang 52. At tinawag nga nila ang bulag. Ang sabi po nila, lakasan mo ang iyong loob at tumayo ka. Pinapatawag ka ni Jesus. Sabi nila, inihagis niya ang kanyang balabal at paluksong tumayo at lumapit kay Jesus. Ano ang gusto mong gawin ko para sa iyo? Ang tanong sa kanya ni Jesus. Sumagot ang bulag. Ano pong sabi ng bulag? Guro, gusto ko pong makakitang muli. Sinabi ni Jesus,
makakaalis ka na, magaling ka na dahil sa iyong pananampalataya, at noon din nakakita siyang muli at sumunod kay Jesus. Palakpakan po natin ang Panginoong Jesus. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Sabi ni Pastor Noli dati, palakpakan natin ang Diyos! Hallelujah! Always the best po, pati palakpak para sa Diyos. Kaya po, ano po ang mga pagagandang aralin dito? Napakaganda, simple lang po yung istorya, no? May isa pong bulag, pangalan niya si Bartimeo, huwag niyo pong kakalimutan. At ito pong bulag na ito, anak ni Timeo ho, ay nakita niya na si Jesus po, o narinig niya siguro, no, na si Jesus po ay dumarating dahil siya nga po ay bulag at hindi po siya makakita, no? Kaya ho, nagsisisigaw siya, Jesus, anak ng Diyos. Sabi niya po, naglululundag po siya at nais po niya na siya po ay pagalingin ni Jesus. Ano pong makukuha natin sa isang napakasimpleng istorya po na ito? Alam niyo po, pagka po kayo nagbabasa ng Biblia, you have to seek the Holy Spirit. You have to ask the Holy Spirit to guide you and to embolden you and to open your eyes kung ano po ang mga nakapalaman ng mga mahalagang mensahe po rito. At dito po may nakita po akong apat, bagaman hindi po ako bulag physically, minsan ang tao po ay nagiging bulag spiritually. Kaya po itong kwento na ito, hindi lamang po ito kwento ng mga tao pong bulag physically, pero ito po ay kwento po natin, kwento ng katabi ninyo, maaring kwento ng kapitbahay ninyo, o kwento po ng kaeskwela ninyo, na minsan ho, without discerning spirit, tayo ho ay nagiging bulag sa katotohanan ng ating Panginoong Hesukristo. Ano po yung apat na nakita nyo rito, Pastor? Unang-una sa lahat, pansinin nyo mga kapatid, yung pong kagalingan, both physically and spiritually po, nanggagaling po yan at nagsisimula pag ang isang tao po ay humihingi ng habag sa Diyos. Can we all say amen po? Mahalaga pong ingredients o mahalaga pong sangkap ng kagalingan ng tao ang paghingi po ng habag. Kaya po pagkaho kayo hindi naman ako bulag, Pastor nakikita ko naman ang katotohanan, hindi kayo gagaling sa mga sakit po ninyo. Once you claim na, ako naman po, Pastor, hindi po nangangalon niya. Tatandaan niyo po, mga kapatid, ang isang tao po na nangangalon niya, it's not only physically. Maaring wala po kayong kabit, wala po kayong mga kapatid na mga tao po na maaring physically po ay nagkaroon kayo ng ugnayan, pero tatandaan po natin, let us admit spiritually, lalong-lalo na po sa mga lalaki, ang sino man na tumingin ng meron pong kahalayan sa kanyang puso sa isang babae, ay nakagawa na po ng pangangalo niya sa kanyang puso. What makes the difference po? Wala. Kaya nga ho yung mga ganun po, dapat ho kinakahabagan. Dapat ho nire-restore. Dapat ho conduit tayo ng kapayapaan sa kanila. Na ipakita po natin, tayo ho nanggaling din sa buhay na yun. Tayo ho, katulad ni Bartimeo. Can we all say amen? Dumating ang punto po ng buhay natin na tayo po ay bulag. Dumating ang pagkakataon na wala kang makita po, puro kadiliman. Pero nakarinig po siya ng tinig ni Jesus. Kaya nga ho siya ay humingi po ng habag. Ano po ang sabi dito mga kapatid? Dito po sa Marcos 10:46 hanggang 47. Dumating sina Jesus sa Jericho at nang papaalis na siya kasama ang kanyang mga alagad at marami pang iba, may nadaanan silang isang bulag na nakaupo sa tabi ng daan at namamalimos. Siya'y si Bartimeo na anak ni Timeo at nang marinig ng bulag na ang nagdaraan ay si Jesus na taga Nazaret, sumigaw siya ng sumigaw. Ano pong sabi niya? Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Sumigaw ng sumigaw. Pansinin niyo po, kung siya po ay nanatili lang hong tahimik at wala po siyang sinabi roon, palagay niyo ho ba mapapansin siya ni Jesus? Palagay niyo ho ba siya po ay makakakot ng attention po ng mga alagad ni Jesus? Kaya para magkaroon po ng eksena, para po siya ay mapansin po ni Jesus, napakahalaga po na sambitin niya ang pangalan mismo ni Jesus. At ano po ang hinihiling niya? Hindi naman po siya umihiling ng karangyaan na Jesus, payamanin mo ako. O na Jesus, bigyan niyo po ako ng magandang asawa. O na Jesus, ako po ay bigyan niyo po ng magandang kalusugan. Ano po ang hinihiling niya dito? Jesus, anak ni David. Ano pong sinasabi niya? Pagalingin niyo mata ko. Hindi ho ganun ang sinasabi nitong bulag Ang sabi niya ay simpleng-simple. Ano pong sabi? Mahabag po kayo sa akin. Have mercy on me.
Pwede ba ho nating simulan yon, kapatid, na meron ho tayong nais na gumaling sa bahagi ng buhay natin. Let us admit po, we are sickly. Sa ating pong spiritual na buhay, meron po tayong mga kahinaan. May mga sakit po tayo. May mga bagay po hanggang ngayon hindi natin makita po spiritually because we do not have the mercy of God. Kaya alam niyo po, mahalaga yung pananalangin. Pagka ho kayo ay mananalangin po, ang unang-unang sisimulan niyo po, Lord, kahabagan niyo po ako, kaawaan niyo po ako, bigyan niyo po ako, Panginoong Diyos, ng habag. Have mercy on me. At tunay na tunay, kapatid, gagaling ka kung ano man po ang sakit, spiritually, physically, emotionally, or even sometimes po financially. If you will beg and ask God for forgiveness, kung tayo po'y hihingi ng habag, alam niyo po, sabi ng isang talata sa Biblia po, ito ho, papakita ko po sa inyo. Next slide please. Bakit mahalaga po yung habag? Bakit mahalaga po yung awa? Sabi po dito ng Mateo 9:13 po, humayo kayo at unawain ang kahulugan nito. Ano po yung pinapaunawa sa atin ni Jesus? Habag ang nais ko at hindi handog, sapagkat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan at hindi ang mga matutuwid. Can we all say amen? Ito pong church na ito ay hospital. Naniniwala po kayo, hospital po ito. May hospital sa labas. Meron pong tatayo dyan na nakikita nyo po pagdating po ng araw, meron po silang diagnostic center, no, Sister Irma? Magkakaroon ng diagnostic center po rito. Hindi na nyo po kailangan pong pumunta pa sa iba. Gusto nyo magpa-dialysis, meron na. Can we all say amen? Pero sa loob po ng hospital at saka ng diagnostic center na ito, may isa pang hospital. At ito nga po, may mga sakit ang pumupunta rito. Ito po yung Peace of Harvest Christian Ministry, na lahat tayong naririto ho, lahat po tayo na dumidinig ng salita ng Diyos ay may sakit. Can we all say amen? Baka may magaling po dito, hindi na po kailangan po ng aral na ito. Kasi ang lahat po ng pinuntahan ni Kristo ho, tatandaan niyo po ang sinasabi niya rito, ang manggagamot po ay naparito para sa may sakit. Hindi po para sa mga magagaling po. Kaya nga ho, ang sabi po dito, humayo kayo at unawain ninyo ang kahulugan nito, habag ang nais ko at hindi handog. I desire mercy rather than sacrifice. Nais ko po ay inyo pong habag, ang sabi ng Panginoon, at hindi kung ano po ang maihahandog po ninyo. Lahat po nang nagpupunta rito, huwag kayong mawawala ng pag-asa. Yung mga nasa online po natin, huwag kayong mahihiya po na, Pastor, mabigat na ho yung kasalanan ko. Ire-repair po tayo ng Diyos. Ano po sabi ni Bartimeo po? Jesus, anak ni David, kahabagan niyo po ako. Have mercy on me. Ang church po, hindi po ito ay tinayo para tayo ho ay maging mga magagaling na ho. Tinayo ng Lord po ang church para tayo po ay magpagaling sa loob po ng kanyang habag, sa loob po ng kanyang awa, sa loob po ng kanyang pong biyaya. Kaya po lahat ng mga katabi niyo po ngayon, may mga sakit po yan. Ang pastor ho may sakit. Mayroon. Bakit to? Ang lahat ng tao ay nagkasala at walang makakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Can we all say amen? Palakpakan po natin ang ating dakilang Ama. Hallelujah. Kaya po yung isang tao po, meron dito, pakiramdam niyo po, ako ang pinakamagaling dito, wala yung habag at awa ng Diyos. Sad to say, hindi po kayo maliligtas pag ganun po ugali po ninyo. Dapat ang atin pong nararamdaman, Panginoon, kasama po ako sa mga may sakit. Ano-ano po yung mga sakit po? Unang-una po, Pastor, ako po ay mamamatay tao. Sino ho dito may record sa NBI nakapatay na? Pakitaas lang ho yung kamay. Huwag kayong mag-alala, hindi ko kayo papahuli. Nagbibiruan lang tayo, hindi po live ito, wala po nakakapanood nito sa buong mundo po. Joke lang ho yun. Sino ho dito yung nakapatay na ho physically ho? Wala ano? Pero sino po dito yung nagalit na ho sa kanyang kapwa? O kaya nainis? O kaya po yung nakapagmura? Huwag kayong mahiya ho, taas ho yung kamay. Okay, magsabi po kayo ng amen. Ang dami po pala ritong mamamatay tao. Amen po ba? Bakit ho? Sabi po ng unang 1, doon po sa 3:15 ng unang 1, sino man po ang napopuot sa kanyang kapwa ay mamamatay tao. At alam ng nino man, ang sabi po ng Biblia, na wala pong mamamatay tao ang papasok sa kaharian ng Diyos. O
O lahat ba tayo ho, murderer? Ay, yung totoo lang ho ha. Minsan nga ho, makita lang natin yung kapatid natin, iba yung kulay ng damit, nagngingit-ngit na kayo eh. Pati ho yung kulay ngayon, pag nakita ng tao, away-away. Naniniwala ho kayo? Nakitaan kalimbawa ho, kulay pula, aawayin ka na. Kulay pink, aawayin ka na. Minsan no, kulay rainbow ka, aawayin ka pa rin. Nakakulay puti ka na nga, inaaway ka pa rin. Bakit? Marami hong tao ngayon galit sa kanyang kapwa-tao. And let us be conduit po, no? Na tayo ho ay panggalingan ng pag-ibig. Na pinakamaganda po dyan mga kapatid ho, sabi nga ho, humingi tayo ng habag sa Diyos. O yan na ho, number 1 ho ang katabi mo ay mamamatay tao. Imposibleng wala po na hindi nagalit po dyan. Yun ang pamantayan ng Biblia po. 1 John chapter 3 verse 15 to 16. Sino man ang napopuot sa kanyang kapwa-tao, ay mamamatay tao. Napopuot pa lang ho yun eh. Lalo na ho siguro kung nagpatutsada pa tayo ho, o nakapagmura pa tayo, lahat yan dinaanan natin yan eh. May mga pagkakataon po, di ba, na talagang nagngingit-ngit yung kalooban natin. Nakapatay po tayo ng tao nun eh. Tingnan mo, ang bigat pala. Yun nga hong sinasabi ng Biblia, sino man pong tumingin ng meron pong kahalayan sa isang babae, gamit ang kanyang mata. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang tao po na yun ay nangalo niya na sa kanyang puso. Ang pinakamahirap pong kontrolin, dalawa ho, dila tsaka mata. Okay? Yung mata ho, walang nakakaalam kung anong nakikita ng mata. Yung dila ho, lumalabas dyan out of the abundance of the heart. Pero alam nyo po ba yung mata? Malalaman ninyo kung ano po yung kaluluwa ng tao sa pamamagitan po ng kanyang mata. Windows of the soul yan eh. Windows of the soul. Lalo naman po yung mga salita natin. Pastor, basta ako hindi ako magnanakaw, pastor. Ay hindi ho. Pag binasa niyo po yung Malakay, hindi naman po lahat tayo rito nagiging tapat po sa pagbibigay sa Diyos eh. At sino mang hindi nagbibigay po ng tapat, ay nagnanakaw po sa ating Panginoon. Ako po, dumadating yung pagkakataon, medyo kung minsan may kakulangan, hindi ka nakapagbigay ng tithes, ano ho, alam niyo ho, pagnanakaw po yon. Kaya lahat tayo may bahid ng pagnanakaw, kapatid eh. Kaya pag nasa loob po tayo ng church, this is where we ask for God's mercy. Sana ganun katulad ni Bartimeo po. Panginoong Jesus, anak po ni David, maawa po kayo sa akin. Hindi po yung Panginoong Jesus, tignan niyo yung ginawa ko ha. Ako po yung nagbigay ng pinakamalaking tithes. Ako po, Panginoong Diyos, yung pong lumalakad ng may kabanalan. Wala po akong absent sa lahat po ng mga gawain po, sa lahat po ng mga preachings, sa lahat po ng mga prayer meeting. Ay, ayun po ang ayaw-ayaw na atin pong Panginoong Diyos. Kaya po, gusto niyo pong gumaling spiritually, can you please say amen po? Amen. You always ask God, Lord, have mercy on me. At pag sinasabi niyo po na, Lord, maawa po kayo sa akin, dapat ho, naaawa din tayo sa humihingi po ng tawad sa atin. Can we say amen, no? Huwag niyo pong gagamitin, Lord, have mercy on me. Pero pagkita niyo dun po sa kapitbahay niyo, ka-church meet niyo, kinaasaran ninyo, kwinelyuhan ninyong ganyan. Hindi po ganon, kapatid. Ang sinasabi po ng Biblia, gumagaling tayo sa ating mga sakit dahil katulad ni Bartimeo ho, humingi siya ng habag. Paano po pag sinabi ni Bartimeo ho na, Panginoon, pwede ho bang bigyan niyo po ako ng magandang mukha? Pwede naman siyang humingi ho ng ganun eh. O kaya, Panginoon, bigyan niyo po ako ng kayamanan. Gusto ko po na magkaroon po ng mga ginto. Pinakamayaman po sa buong Israel. Pero simple po hinihingi niya eh. Hindi nga yung kanyang paningin eh. Ano pong hinihingi niya? Panginoong Diyos, Jesus, anak ni David, kahabagan ninyo ako. O, pag nag-pray po kayo, meron na kayo pong susi Yun palagi ho, Lord, have mercy on me, kahabagan niyo po ako. Unawain niyo po ako, Panginoon, sapagkat napakadami po ng nagawa kong kasalanan sa isang araw. O di nagiging katulad na ho tayo ni Bartimeo. Pangalawa ho, kapatid, as we ask for mercy po, okay? Yung kagalingan po, nakita natin po sa kanyang buhay, no? Ay nagpatuloy sa kanya pong pagtawag sa Diyos. Ano ho yung pagtawag na ito? Ito na ho yung prayer. Okay lang ho yung sa simula, Jesus, maawa ka sa akin. Jesus, pagalingin niyo po ako. Pero as time goes on ho,
paulit-ulit na ho nating tatawagin ang pangalan po ni Jesus. Tingnan niyo po, pansinin niyo po ito. Ang sabi po rito ng aklat po ng Marcos 10:48 hanggang 49. Pinagsabihan siya ng mga taong naroroon upang tumahimik. Ngunit lalo pa siyang nagsisisigaw, "Anak ni David, mahabag po kayo sa akin." Tumigil si Jesus at kanyang sinabi, "Dalhin ninyo siya rito." Minsan maraming mga pagsubok, may mga ganyan ng tao. Ano ba yan? Tawag ka ng tawag sa panalangin. Wala naman nangyayari sa prayer nyo. Pero nyo po, 3 years na namin pong pinapanalangin po yung COVID-19. Ang tagal na. Araw at gabi ho yan. Walang tigil yan. Pinananalangin namin po yan. May breaking of the bread pa. Minsan sabi ng mga kapatiran, "Pastor, parang bakit to dumami pa lalo? Naging 40,000. Naalala niyo po noong January, dumami. Pero araw-araw nagpe-pray po. Pero ngayon nakikita ko po yung pagkilos ng Diyos. Naging 20,000, naging 15,000, naging 8,000, naging 2,000, naging 1,500. Noong nakaraang araw, 900 na lang. Can we say amen po? Hallelujah! Produkto po yun ng tatlong taong panalangin. Hallelujah! Titigil ho ba? Hindi, hanggang kamatayan natin. Kasi hindi natin alam po yung pagkilos ng Diyos eh. Tatandaan niyo po, ang prayer po, ginagawa yan para parangalan ang Diyos. Hindi po para humingi sa Diyos ng humingi. Kasi yung hinihingi ho natin, pag naparangalan po ang Diyos, lahat ho yan, pawang idadagdag na lamang po sa inyo. Lahat po ng gusto ninyong kainin, yung gusto niyo pong inumin, yung idadamit niyo po, pag sinaliksik po natin at inuna natin ng Diyos, ang lahat ng mga yan ay pawang idadagdag na lamang po sa atin. Kaya nakita niyo po yun. Ito po, very persistent eh. Sabi ng mga tao, "Huwag ka nga maingay." Tingnan niyo po, pinagsabihan siya ng mga taong naroroon upang tumahimik. Tama na, sigaw ka ng sigaw eh. Pero ano pong ginawa niya? Ang susi po dito, patuloy lang kayong tumawag. Consistency and persistency po. Persistent po tayo sa Panginoon. "O anak ng Diyos," ang sabi po dito, "O anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Anak ni David, mahabag po kayo sa akin." Paulit-ulit yon. Sabi ng mga disipulos, "Tama na. Ang ingay-ingay mo eh." Pero lalo na po, nung siya po ay nagsisisigaw at patuloy po naging consistent ang kanyang pagtawag sa Diyos, naging persistent po ang kanyang paghiling po, napansin siya ni Jesus. Kaya hindi lang ho yung tayo ho hihingi ng habag. Araw-arawin ho natin ang pagtawag kay Jesus. "O anak ni David, kahabagan niyo po ako. Lord, have mercy on me. Lord, hallelujah. Bigyan niyo po, Panginoong Diyos, ang aking kahilingan." Ano po nangyari? Nakuha niya po yung attention ni Jesus. Imagine niyo po, 3 years, 3 taon. Darating po ang time, mag-aalis na po kayo ng inyo pong mask. Darating po ang time, mga kapatid, mag-outing po tayo. Nawawala yung mga activities natin sa church. Katulad po ng atin pong couples day, no? Yung couples night natin. Pangit naman ho kung ang couples night po natin ay online eh. Pero ibabalik po ni Lord yan. Nagbabautismo na nga po ako ngayon eh. Bakit ho? Gawain po ng Panginoong Diyos yan. Hindi po pwedeng hintuan po yan. Pero ano pong ginawa po ng lahat ng mga nananalangin? "Oh Lord, have mercy upon us. Oh Lord, have mercy upon us." Umaga, gabi, tanghali, araw-araw ng buhay na ginawa ng Diyos, palagi po nating tatawagin ang kanyang pangalan. Marami pong mga tao sinasaway po ako, ang kulit ko raw. Marami mga problema, pastor si Bartimeo ba? Nagpahinto po sa lahat ng mga pagsubok, sa lahat ng mga problema po na yan? Hindi po. Ang sabi po dito, pinagsabihan siya ng mga tao naroroon upang tumahimik. Darating ang problema, darating po yung mga pagsubok, may mga sakit, pero tatahimik ba tayo? Hindi. The more pa, ang sabi dito, tingnan nyo yung kulay pula. Ano pong sabi dito sa kulay pula? Lalo pa siyang nagsisisigaw. Lalo pa tayo magpanalangin po araw-araw. Can we say amen? Ano pong sabi niya? "Anak ni David, mahabag po kayo sa akin." Anak ni David, nakulitan tuloy si Jesus Christ. Ang sabi po ni Jesus dito, tumigil si Jesus at kanyang sinabi, "Dalhin nyo nga itong taong ito sa akin." Ang ingay na eh. Ganon din po, we storm the gates of heaven with prayer. At pagka po narinig ng Diyos, ay hallelujah. Prayer po natin yung sa Ukraine po at saka po sa Russia. Ipagpasailalim po natin sa kalooban ng Diyos.
Sa Bible po yun eh. May iba po nagpe-pray, Lord, hihinto po ang gera, thy will be done. Ganun po palagi ang prayer ko po eh. Lord, ikaw ang higit na nakakaalam, bet nangyayari po ito. Kaya masunod nawa ang kalooban mo dito sa langit, para na rin po sa lupa. Purihin po ang Panginoong Diyos. Ano pa hon sabi po rito, Tignan niyo po dito po sa Romans chapter 10 verse 13. Dahil sinasabi ng kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. He who calls upon the name of the Lord shall be saved. Minsan hindi ko na po hinihiling yung kagalingan eh. Sinasabi ko na lang po, Lord, your name is majestic, Lord Jesus Christ. Lord Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus. Medyo makulit po ako sa panalangin ko. Yun na lang ang sinasabi ko po eh. Kasi alam ko naman po lahat ng bagay nasa kalooban po ng ating Panginoong Diyos eh. And katulad po ni Bartimeo, pag may humadlang, pag may nagpigil po sa inyo, pag may mabigat po na problema na humahadlang po o humaharang sa inyo, the more that you should call on the name of the Lord. Tingnan niyo po siya. Persistent ito. Hindi naman mapapansin po ni Jesus ito kung tahimik lang ito eh. Kaya you storm the gates of heaven. Panginoong Jesus, kahabagan niyo po ako. Hindi ko masama na Meron po tayong pag-aaralan minsan tungkol sa panalangin. Yun pong talinhaga po, yung tinatawag nating parable of the persistent widow. Ang kulit ng babae po na yun, ang kulit. Kaya sabi po nung masamang hukom, sige, ibibigay ko na lang yung nais mo. Dahil sobrang gabing-gabi na, kinukulit mo pa rin ako. Ganon din po ang Panginoon natin eh. We just have to storm the gates of heaven. Ikatlo mga kapatid, pansinin niyo po sa buhay ni Bartimeo, yung kagalingan po ay nagaganap sa pamamagitan po ng pagpapalakas ng kalooban. Nakita mo na nga yung kapatid mo, pray ng pray, pahihinain niyo pa yung kalooban. Ay naku, hindi ka didinggin ng Panginoong Diyos. Ay naku, wag ka naman manalangin, 3 taon na kayo nananalangin, wala namang nangyayari eh. Tignan niyo po ang ginawa ng mga alagad ni Jesus. Nung una po, ayaw nila ng sumigaw, pero nung pinatawag na ni Jesus, sabi po dito sa Marcos 10:50 hanggang 51, at tinawag nga nila ang bulag. Ano pong sabi ng mga disipulo at ang sabi po ng lahat ng mga manggagawa ni Jesus? Lakasan mo ang iyong loob, tumayo ka, pinapatawag ka ni Jesus. That is encouragement. Hindi po yung isang kapatid po, kapatid, nangihina ako eh. Ay naku, panalangin mo na lang, mamatay ka. Naalala ko tuloy po yung mga kaibigan po ni Job. Andyan po si Elipas, si Bildad. Yung pong dalawa ho na yun, napakakulit. Ang sabi po ni Elipas kaibigang matalik ko ni Job, sumpain mo na kasi ang Diyos. Kasi sobrang dami ng kasalanan po. Ano pa sabi po ni Elipas? Siguro kaya ka nagkakasakit dahil masamang tao ka. Ano po yung sabi ng asawa ni Job? Talagang murahin mo na lang, sumpain mo na ang Diyos para mamatay ka na. Wow! Are these words of encouragement po? Asawa mo, best friend mo, kanang kamay mo, lahat ng taong nakapaligid sa iyo, gusto po ipasumpa na ang Diyos. Pero hindi po ganun dapat mga kapatid. Ano po yung sinasabi ng Bible? Napakaliwanag po. Sabi po ng mga disipulo, hindi ho siya sinabi na, huwag ka nga maingay, umalis ka na nga. Mas maraming gagawin ng ating Panginoon. VIP si Jesus Christ, hindi ka pwedeng lumapit. Ano po sabi ng mga disipulo po? They encourage yung person po, lakasan mo ang iyong loob, tumayo ka sapagkat pinapatawag ka ni Jesus. Halimbawa kung nabuhay ho kayo ng panahon na ito at nilapitan po kayo ni Pedro, sabi po sa inyo, may appointment ka kay Jesus. Ano magiging pakiramdam nyo po? Yung ordinaryong tao lang kayo, tinawagan po kayo sa bahay nyo, pinuntahan po kayo, pinapatawag ka ng Panginoon. Hallelujah! Siguro yung excitement po, hindi natin maipinta. Ano pong nakikita natin dito po? Ang sabi po dito ng unang Tesalonica, ang approach po ng mga kapatiran ganito, 1 Thessalonians chapter 5 verse 11, at dahil dito, palakasin ninyo ang loob ng isa't isa at magtulungan kayo tulad ng ginagawa ninyo ngayon. Build up the spirit. Naalala ko tuloy yung sabi po ni Pablo, doon po sa unang Korinto, ito ho, marami nagkakamali, akala nila ang prophesying po, yung bukas huhulaan kita, yayaman ka. Sa susunod na araw, uunlad ang Pilipinas, wala ng COVID dahil nangusap ang Diyos sa akin, napaginipan ko mali.
Ano po yung tamang prophecy? Sabi po ng 1 Corinthians chapter 14 verse 3. Ano po yung propesya doon? He who prophesies to the people speaks of their strengthening, speaks of their encouragement, speaks of their comfort. Pagka ganun pa naman ang kaibigan mo o kasama mo sa church, di bali kapatid, kayang-kaya nating lahat yan. Kasi marami sa inyo, kanina lang nag-iikot ako, nangangamusta po ako. Pastor, nakakalungkot po, no? Wala na si doktora. Totoo naman ho, nalulungkot tayo. Pero alam niyo po ba yung mga kapatid nating yumauna, naghihintay lang naman po sa atin ho yan eh. Hindi ho namatay si doktora, hindi ho namatay yung nanay ko, yung tatay ko. Yung lahat ng mga minamahal po natin, hindi sila patay. Sila po ay buhay ngayon at inihintay po nila na tayo po ay pumunta rin doon sa langit. Paano mangyayari po yon? Kaya nga ho, ginagalingan po natin sa habag at awa ng Diyos. Ginagalingan natin sa pag-aaral ng Bible ngayon. Nagbibisitation po tayo, nananalangin tayo araw at gabi, nag-aayuno po tayo, nagpa-fasting po tayo. Bakit po? We are being prepared by the Lord dun po sa buhay na walang hanggan sa langit. And the more po that we have to encourage each other. Minsan na pag-aralan natin, ano ho yung magiging kalagayan natin sa langit? Example lang ko, bigyan ko kayo na ipahayag ko na ito eh. Yung pong bagay na hindi mo pa naisip. Yung bagay po na hindi nyo pa narinig. Yung mga bagay po na hindi nyo pa nakita. Ay inihanda ho ng Diyos sa lahat ng umiibig sa Kanya. Sabi po ni Kristo, in my Father's house, there are a lot of mansions. Imagine niyo po yun. Sino po dito nakakita na ng sangkalawakan po? Nakita niyo po at na-appreciate niyo po yung ganda ng mga bituin. Yan, nakita ng mata ninyo. Sino po rito nakakita na ng mga napaka-iba't ibang klase po ng bulaklak pag nagpupunta po kayo ng Baguio? O pag nagpunta po kayo ng Europe, mga kapatid, ano ho? Yung pong napakamahal na tulip po rito, yung tulip po dito, napakamahal ng isang tangkay po niyan eh. Pagdating niyo po sa Europa, damo lang. Iba-iba yung kulay po. O kaya mga kapatid po, sino yung unang punta nyo po sa abroad, nakakita po kayo ng yelo, dati ho'y kinakaskas nyo lang yung refrigerator po ninyo para gumawa po kayo ng snowball po. Pero pagpunta nyo po ngayon sa Amerika, pagpunta nyo sa ibang bansa, talagang umuulan po ng yelo. At ngayon nyo lang po naramdaman po yon. Ang sarap pala ho ng feeling. Mga bagay hong naramdaman, nakita po, nadinig po natin, ano kaya yung mga inihanda ng Diyos na mga hindi pa natin narinig, hindi pa natin nakita, hindi pa po sumagi sa ating isip na inihanda ng Diyos, lalong-lalo na sa umiibig sa Kanya. Wow! Kaya nga ho, sabi nga nung isang kapatid, Pastor, wala naman sa Bible yung nagsasalitang aso eh. Sabi ko, nandoon yon. Kasi hindi pa nga sumagi sa isip mo na may nagsasalitang aso. Pwede ho bang maganap po yun? Ayun po kasi ang dream ko lang naman po yun. Wala talaga sa Bible po yun. Pero sino po dito gusto po, lahat ng mga pets ninyo, nakabalandra lahat. Magsimula nung batang-bata kayo hanggang sa huling pet po ninyo na pumanaw po. At lahat ho, katsokara ninyo. Sino ho dito may aso pangalan Marites? Marites, halika rito. Ano ang latest, Marites? Biro nyo, makausap mo yung aso nyo. Boss, kaya masama loob ko sa inyo nung araw ho eh. Panay buto lang binibigay nyo sa akin, panay corn beef naman kinakain natin sa bahay. Kita nyo ho? Hindi. Example po yun, na yung pong mga pets natin, kagalakan natin yun eh. Ako po, how I wish it will happen to my life. Sabi ko nga po, Lord, gusto ko po yung sinabi nyo pagpikit namin, nandun na kami kagad sa ibang lugar. Di ba ngayon ho, kailangan nyo pa ng visa, kailangan nyo pa ng pasaporte, kailangan nyo ng eroplano, kailangan nyo pa ng PCR test, lahat po. Yung pong pagpikit ninyo, nasa US na kayo, o kaya pagpikit nyo po, naroon na po kayo sa kabilang bahagi ng langit. Pwede ho bang mangyari ho yun? Pwede po, kasi hindi pa sumagi sa isip natin yan eh. Yun po ang itsura ko po, yun talaga na sabi ko, Lord, tumatanda na rin ako eh. Na sana ho pagdating ng panahon doon, pag nakita ko yung misis namin, nagtatakbuhan po kami ng ganyan, sasabihin niya sa akin, ding dong, ganun ho, Tapos Marian, mag-aakapan kami ng ganun, dahil yung katawan namin is the best po na binigay ng Lord. Mangyayari po ba yun? Opo, pakakapalin ulit ito ng Lord. Ito pong mga wrinkles natin, mawawala po yan. Sabi nga po ng isang kaibigan ko pong pastor po, yung pong pinakamaganda nung bata ka, 17 ho ba yung pinakamaganda kayo? O kaya po nung 18,
Pero definitely ho, hindi ho nung 98 years old na kayo't nakauugod-ugod ho kayo. Wala hong ganun sa langit ho. Na pagpunta nyo po, yung kayo po'y matandang-matanda na, o kaya po kayo ay dumadaing ho ng cancer, ang sakit ho ng tiyan ko. Hindi po ganun. The best ang ibibigay sa atin ng Panginoong Diyos. Kaya po katulad ni Bartimeo ho, the best po dapat ang ating ipagkakaloob sa ating Ama. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Diyos. Thank you, Lord. Hallelujah. Huli po sa lahat, mga kapatid, ano pa yung nakita ko sa buhay ni Bartimeo? Ang kagalingan po natin ay napagtatagumpayan sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya nung nakita ni Bartimeo, ito ang Diyos na nagpapagaling. Kailangan mananalig ka. Hindi po pwede ho na, baka mamaya hindi naman totoo. Tingnan niyo po ang ginawa niya. Nanalig siya kaya siya gumaling. Ang sabi po ng aklat ng Marcos, dito po sa 10:52, sumagot ang bulag. Sino ho yun? Si Bartimeo. Guro, gusto ko pong makakitang muli. Sinabi ni Jesus, makakaalis ka na. Magaling ka na dahil sa iyong pananampalataya. Nakikita ng Lord po yung laman ng puso natin eh. Ano po yung pinaka-heart's desire niyo po? Gusto ko pong makakita, Panginoon. Hindi po lahat ng tao ngayon nakakakita. Alam niyo po kung bakit? Sinong naniniwala dito na si Jesus lamang po ang tanging daan sa Ama? Magsabi ng Amen. Amen. Alam niyo ba maraming tao ho, marami pang gagamitin ho na dahilan para lang makapunta po sa Ama. Una po, dapat maging membro ka ng church. Pangalawa ho, dapat manalangin ka sa nanay ni Jesus. Pangatlo ho, kailangan ho manalangin ka sa mga santo. Ikaapat ho, dapat lahat ng sakramento na gawa niyo po. Bakit ho nagbukas po yung bulag niyong isipan? Kasi naniwala kayo, nanampalataya kayo na kayang buksan ni Jesus ang lahat po ng ating bulag na pag-iisip. Ganun yung ginawa ni Bartimeo eh. Maniniwala lang po ba kayo? Tignan niyo pong mabuti ha, pag-aralan niyo mabuti, basahin ho natin ulit. Sumagot ang bulag, Guro, gusto ko pong makakitang muli ang sabi ni Jesus. Makakaalis ka na, magaling ka na dahil sa iyong pananampalataya. Noon din nakakita siyang muli. Period ho ba? Pag tayo po pinagaling, hindi po period yan. Ano pong susunod pag gumaling ka na? Ano pong susunod pag gumaling ka na? At sumunod siya kay Jesus. May iba po kasi pagaling po, wala na, tapos na si Jesus. Pero ang tinuturo sa atin ng Biblia po, at siya po ay muling nakakita at sumunod kay Jesus. Nakita niyo po yung packaging ng istorya po na ito, kapatid. Kompletos ricados po ito eh. Hindi niyo po mauunawaan ito pagka hindi niyo po hiniling sa panalangin o nag-ayuno kayo. Akala niyo lang isang istorya lang ito, pero maraming nakapaloob dito. At pag nakita ninyo, yung pagsunod kay Jesus ang titignan niya po sa puso natin. Are we ready to follow the Lord Jesus Christ? Ano pong sabi ni Jesus? For those who would like to follow me, number 1, you have to deny yourself. And number 2, you have to carry your own cross. And then follow me. Hindi po madali ang pagsunod kay Jesus. Pili niyo po, ng araw, gustong-gusto niyo po ng inuman. Kailangan niyong iiwanan na po yan. Ay nako, gustong-gusto po ni Jesus yung ganun. Lord, nakita niyo po kung gaano ko po kamahal itong kabit na ito. Kasi siya lang po nag-aalaga sa akin. Tapos umiiyak ka pa, umiiyak kayo. Pero Lord, alang-alang sa iyo. Isusuko ko po ito kasi gusto ko pong sumunod kay Jesus. Hallelujah. Sa bawat pagpatakbo ng luha ninyo, hallelujah, mararamdaman niyo po yung touch ng Holy Spirit kasi you have given something very important in your life. Yun pong kayamanan po. Lord, malaking mawawala sa akin. Pero alang-alang sa iyo, Panginoon, gusto ko pong sumunod sapagkat yun pong ginawa ni Bartimeo at pagkatapos siyang gumaling, sumunod siya kay Jesus. Panginoon, malaki pong mawawala sa trabaho ko po eh. Kasi yung trabaho ko po, yun po yung buong buhay ko. Sabi ni Jesus, if you would like to follow me, you have to carry your own cross, deny yourself, and follow me. Kaya po ba natin gawin si Bartimeo po na isang modelo po ng buhay po natin? Na bagaman po siya isang ordinaryong bulag lamang po,
makakita po tayo ng liwanag ng salita ng Diyos. Sabi po ng Bible, your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. At ito po nagbibigay ng liwanag po upang ang isang tao ay makakita po ng salita at ng kalooban ng ating Panginoon. Mga kapatid, hindi po madali ang maging isang Bartimeo po. Marami po sa atin bulag ngayon. We ask God to give us mercy, to give us confidence right now that we approach the throne of God with the cleansing blood of the Lord Jesus Christ. Hindi pa po huli ang lahat. Gaya po ng sinabi ko sa inyo mga kapatid, yung mga bagay na hindi pa natin naisip, yung mga bagay pa na hindi pa natin narinig, yung mga bagay po na hindi pa sumagi sa puso natin po, inihanda po lahat ng Diyos, lalong-lalo na sa lahat ng umiibig sa Kanya. Bilang pagwawakas po, ang sabi po dito mga kapatid, next slide please. Sabi po dito mga kapatid, next slide. Ang sabi po dito, sumagot po ang ating Panginoon. Sumagot po yung bulag na kanya pong pinagalingan. Hindi ko po alam kung si Jesus po ay makasalanan o hindi. Gaya po ng inaawit natin, ang sabi po ng bulag rito, isang bagay lang po ang nalalaman ko. Ako'y dating bulag, subalit ako po ngayon ay nakakakita na. Tayo po lahat ay tumayo, palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesus. Hallelujah! Hallelujah, hallelujah. Ama naming makapangyarihan sa lahat, katulad po ni Bartimeus, Panginoong Ama, marami pong pagkakataon, Lord, na natatakot kami na muling manumbalik sa simbahan, sapagkat akala namin, Panginoon, ang mga pumapasok po dito ay banal, malinis, matuwid, at punong-puno po, Panginoong Diyos, ng katwiran. Ngunit ang isang church po ay ospital, Panginoong Ama, na kung saan nagkakatipon po ang lahat ng mga kapatid po na may mga sakit. Panginoong Ama, naririto po kami. Ang mga naririto ay tigib po ng lahat ng mga kasalanan po. We are all adulterers, Panginoong Ama. Sa ganang mga mata namin at mga puso namin po, kami po ay naging mamamatay tao sapagkat marami po kaming kinainisan, kinagalitan po at hindi napatawad sa aming mga buhay. Sa loob ng simbahan na ito, pare-pareho kaming nagnakaw sa iyo, Panginoong Ama. Nakagawa po ng mabigat na pagkakasala sapagkat pinaka-the best po hindi namin na ibibigay sa inyo. Manapa po ang lahat ng amin pong mga offering po ay hindi namin na ipagkakaloob po ng maayos, Panginoong Ama. Kaya po kung titignan namin, Panginoon, wala po kaming pinagkaiba kay Bartimeus, Panginoong Ama. Pero ang lahat ng natutunan namin, we will call upon your mercy right now, O God, na sa pagbawat tulo po ng dugo ninyo, Panginoong Diyos, ay huhugasan ninyo, lilinisin ninyo ang lahat ng aming mga nagawang mga pagkakamalit, mga kasalanan. That we will become persistent, Panginoong Ama. Tatawag kami ng tatawag, ng tatawag, ng tatawag. Gaya po ng pagtawag ni Bartimeo, anak ni David. Kaawaan niyo po kami, Panginoong Diyos, sa lahat ng aming pong nagawang mga pagkakamali. Nakatulad po namin, Lord, magpapalakasan po kami, Panginoon Diyos. Words of strengthening, encouraging, and comfort, Panginoon, sa amin pong mga kapatiran, sa lahat ng mga kaibigan namin, mga kapitbahay namin, Panginoong Ama. And as we believe in your mighty power right now, O Lord, lahat po ng kagalingan na ito'y pinananampalatayanan namin. At pinakamahalaga, Lord, susunod kami sa inyo gaya ng ginawa po ni Bartimeo. Panginoong Ama, maraming salamat po. Alam ko po, Lord, marami pong nakikinig ngayon. Touch their hearts right now, lalong-lalo na po sa mga online na mga kapatiran namin na lahat po ng mga bago lang, mga tumunghay, makilala kanila, Panginoong Diyos, bilang Panginoon nila at kanilang tagapagligtas. Kaya, Ama, patuloy ka naming dinadakila na sa umagang ito, Panginoong Diyos, na parangalan po ang buhay ninyo sa pamamagitan ng isang bulag na si Bartimeo, Panginoong Ama, na sumasagisag po sa bawat isa sa amin, na kami man po'y nakakakita, ngunit sa larangan pong espiritual, nagkamali kami, nabulag kami, hindi kami nagkaroon ng tamang paningin, Panginoong Ama, at dahil dito ay nagpapasalamat kami, Panginoong Diyos, sapagkat pinagaling niyo po kami, kinahabagan niyo po kami, at binigyan niyo po kami ng panibagong buhay na walang hanggan. Kaya Ama, maraming salamat. Ang lahat po ng mataas na pagpupuri, pagdakila ay tanging sa iyo lamang sa banal na pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Praise God. Purihin po ang Panginoong Diyos. Hindi na po ako bababa para tuloy-tuloy na po tayo sapagkat this is the first Sunday of the month at
napakahalaga po na atin pong inialaala po ang atin pong Lord's Supper. Kaya inaanyayahan ko po, ilabas po natin ang lahat ng ating mga maliliit na baso, mga kopita, ang atin pong maliit na tinapay o biskwit man, lalong-lalo na po yung mga naka-online subscribers po natin. First Sunday po, at nagnanais ang Panginoong Diyos na siya po ay alalahanin natin sa pamamagitan po ng banal na hapunan na ito. Purihin ka, Panginoong Jesus. Sige po, take your time po. Purihin po ang ating Panginoong Diyos. Hallelujah. Sige po, bilang, kung okay na po kayo, no? Bigyan ko lang po siguro kayo ng mga 1 minute para makapag-prepare po. At pag tayo po ay handa na, pwede na po tayong tumayo po bilang galang sa ating Panginoon. Just take your time po para hindi po matapon at hindi po mahirapan sa pagdi-distribute po. Praise God. Hallelujah. Praise God. Salamat po sa Panginoon. Tayo po ngayon ay unang-una po sa lahat ay dadako na sa atin pong pag-alaala ng banal na hapunan ng ating Panginoong Hesukristo. Ano po ba ang banal na hapunan? Ito po ay ginawa po ng ating Panginoon kasama po ang kanyang 12 disipulo, lalong-lalo na nung malapit na po siyang ipako sa krus ng Kalbaryo. Meron pong paalaala sa atin po si Pablo. At ito po ay nais ko pong basahin para hindi po tayo magkasala sapagkat napakabigat po na ordinansa nito kung ang puso po natin ay marumi. Ano po ang sabi ni Pablo? Sabi po ni Pablo rito, kaya ang sino man na kumakain ng tinapay at umiinom sa saro ng Panginoon sa paraan na hindi nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya dapat siyasatin ng bawat isa ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom po sa saro, sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom nang hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain din naman at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Yan ang dahilan kung bakit marami ang mahihina at masakitin sa inyo at ang ilan na nga po ay nangamatay. Mga kapatid, kailangan po ng paghingi ng kapatawaran, pagbubulay-bulay at ang patuloy po na paglilinis ni Jesus upang maging karapat-dapat po tayo sa pag-inom po sa saro at pagkain po ng tinapay. Kaya po marapat po na tayo po lahat ay yumuko at ipanalangin po natin ang tinapay at gayon din naman po ang saro na ating iinumin. Dakila't mapagpalang Ama, patuloy po na lumalapit kami. Napakarumi po ng aming kalooban, patuloy po na kami nagkakasala. Lahat ng mga inaral po namin kanina, kami po ang mga Bartimeos ngayon, Panginoong Ama, na bulag po sa katotohanan at marami po na hindi nakakakita po ng inyong kabutihan sa aming mga buhay. Sa lahat ng mga sinabi, inisip, nilakaran, ang mga bagay po na naging katitisuran po ng mga kapatiran mula po sa mga maliliit at malalaking kasalanan, sinasadya man o di sinasadya, maging ito man ay hayag o ito man nakatago, patawarin niyo po kami Ama at bigyan niyo po ng kapangyarihan ngayon ang amin pong gagawin na pag-alaala po sa pamagitan ng pagkain po at pag-inom po sa saro. Kaya Ama, maraming salamat po. Basbasan niyo nawa po ang lahat ng mga tinapay na ito at pati na rin po ang iinumin namin sa baso, Panginoong Ama, na magdulot po ng kalakasan at patuloy na kaluwalhatian ngayon at magpakailan pa man. Kaya Ama, maraming salamat po. Ang mataas na kapurihan ay tanging sa iyo lamang. Sa banal po na pangalan ni Jesus, tayo po lahat ay magsabi ng Amen. Praise God. Hawakan po natin ang tinapay. Alam niyo po, 2,000 taon na nakakaraan, si Kristo po ay nag-alay ng kanyang katawan sa krus ng Kalbaryo. At ang lahat po ng nanalig sa kanya ay hindi na po mapapahamak sa impyerno, kundi magkakaroon po ngayon ng buhay na walang hanggan. Kaya po dakilain natin ang Amang nasa langit, sambahin natin si Kristo Jesus at papurihan po natin ang banal na Espiritu niya sapagkat sa umagang ito, tayo po'y mga galak, tayo po'y niligtas ng Panginoon sa tiyak po na kapahamakan. Purihin ka, Panginoong Jesucristo.
Sabi po ng Biblia, habang sila'y kumakain, dumampot si Jesus ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, ay pinaghati-hati niya yaon. Ibinigay niya sa mga alagad at kanyang sinabi, kunin ninyo ito at kainin, ito ang aking katawan. Purihin natin ang ating Panginoon Jesucristo. Sabay-sabay po natin kainin. Ngayon naman po, hawakan po natin ang saro. Sabi po ng Bible, 2,000 years ago in the cross of Calvary, in Hebrews chapter 9 verse 22, without the shedding of the blood, there is no remission of all our sins. Kung wala pong pagtigis ng dugo ni Kristo, ay wala pong ipagpapatawad ang lahat ng atin pong nagawang pagkakasala. Kaya po muli mga kapatid, pasalamatan natin ang dakilang Amang nasa langit, papurihan natin si Kristo Jesus, at sambahin natin ang banal na Espiritu ng buhay na Diyos. Ang sabi po ng Biblia, pagkatapos dumampot ng saro ay nagpasalamat sa Diyos at kanyang ibinigay iyon sa kanila. Sinabi niya, kayong lahat ay uminom nito sapagkat ito ang aking dugo na katibayan ng aking tipan sa bawat isa sa inyo at ito ang aking dugong ibinuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng lahat ng sangkatauhan. Purihin ka, Panginoong Jesucristo. Sabay-sabay po nating inumin. O dakilat mapagpalang Ama, maraming salamat po sa kaligtasan ng aming kaluluwa, ng katawan at ng aming espiritu. Ang mataas na kapurihan ay tanging sa iyo lamang. In Jesus' mighty name we pray. Ang lahat po'y magsabi ng Amen. Hallelujah. Amen po rin po ang Panginoon. At ngayon naman po, dadako po tayo sa ating pagbibigay po ng ating kaloob sa ating simbahan. Tayo po muna ay manalangin. Diyos Ama na nasa langit, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat Panginoon sa biyaya po ng trabaho, sa biyaya po ng negosyo Panginoon, ng mga kapatiran na patuloy Lord, na inyong ginagamit Panginoon ng instrumento upang ang pinansyal na pagpapala ay aming matanggap. Panalangin po namin Panginoon sa aming pagkakaloob na ito Panginoon, ito ay magamit ng wasto sa kilalago Panginoon ng iyong misteryo Panginoon, sa pagpapahayag ng iyong salita. Panalangin din po namin Panginoon at patuloy na dumudulog kami sa inyo sa mga kapatiran po namin Lord na naghahanap po ng trabaho, magbe-venture sa kanilang mga negosyo Panginoon. Patuloy Lord na bigyan niyo po sila ng provision Panginoon upang makamtan nila Panginoon ang trabaho at negosyo na nagmumula sa inyo. Ito po ang aming panalangin nang may pasasalamat sa tayong pangalan ni Jesus. Amen.
Ngayon naman po, dadako po tayo sa ating pagbati sa ating mga kapatiran na magdidiwang po ng kanilang karawan mula to sa araw na ito hanggang sa paparating na Sabado. March 8 po, batiin po natin si Brother Mark Daniel Bonagua. Happy birthday po sa iyo, kapatid. At sa March 9 naman po, siyempre po, ang ninang ng lahat, si Sister Irma Talag. Happy birthday po. March 11 naman po, ang ating kapatid na si Brother June Briones. At siyempre, purihin din natin ang Panginoon sa buhay po ng ating kapatid. Sa March 12, birthday po ng ating ministry head sa prayer, si Brother Greg Menendez. Ayan, purihin po ang Panginoon. Sige po, ipanalangin po natin, i-bless po natin ang ating mga kapatiran. Hallelujah, Lord, Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa mga kapatiran po namin, Lord, na magdidiwang po ng kanilang kaarawan sa linggong paparating. Maraming salamat po, Panginoon, sa buhay po nila. Sa buong taon na lumipas, Panginoon, na hindi niyo po sila pinabayaan, iningatan. At patuloy, Lord, na bibigyan, Panginoon, ng maayos sa kalusugan. Kaya sa mga taon pa na paparating sa kanilang buhay, patuloy, Lord, na kayo ang maghari, Panginoon, sa kanilang puso't isipan. Patuloy, Lord, na sila ay makapaglingkod sa inyo sa ikaluluwalhati mo, Panginoon. At higit sa lahat, ilayo mo po sila sa anumang mga kapahamakan. Bigyan niyo po sila ng maayos sa kalusugan. At patuloy, Lord, na gamitin niyo po silang blessing, Panginoon, na daluyan ng pagpapala sa iba po namin mga kapatiran. At higit sa lahat, sa kanilang mga pamilya. Ito po ang aming panalangin na may pasalamat sa tayong pangalan ni Jesus. Amen and amen. Muli po, ang bawat isa po ay iniimbitahan sa ating Bible study every Wednesday, 7 p.m. po iyan, at iyan po ay matutunghayan po natin sa ating Facebook page. Every Wednesday, 7 p.m. po iyan, para po tayo ay patuloy na makapag-aral ng salita ng Diyos at patuloy na lumalim ang ating pananampalataya at kaalaman sa ating Panginoon. And every morning naman po, patuloy na ang aming pag-aanyaya sa inyo sa ating prayer meeting. Every 5 a.m. po iyan, at ang link po niyan ay sineshare po doon sa ating group chat ng prayer meeting group. Gayun din po sa tuwing gabi, except po yung Wednesday, gabi-gabi po meron din po tayong prayer meeting, 8 p.m. At kung meron po kayong mga prayer request, huwag po kayong mag-atubili o mag-message po sa atin kay Pastor Archie o kaya kay Brother Greg para po maisama po natin yan sa panalangin. At kung lolobin ng ating Panginoon ay makasama po namin kayo. Kasi po sa prayer meeting po, hindi lamang po tayo hihingi po ng abag at grasya ng ating Panginoon. Tayo ay patuloy na makakapag-aral ng kanyang salita kasi may exhortation din po doon at makapagbigay po tayo ng mga papurit pasalamat sa ating Panginoon. At kung wala na po iba pa pong announcement, muli tinatawagan po natin ang ating mahal na Pastor, Pastor Archie, para po sa closing prayer and benediction. Tayo po lahat ay tumayo sa habag, awa at biyaya ng ating Panginoon. Dakila't mapagpalang Ama, kami po ay nagpapasalamat sapagkat ang umaga na ito ay biyaya na kami po ay naka-attend, nakita namin ang isa't isa. Malakas po, ang bawat isa ay nagbigay po ng kagalakan sa amin na hindi po nahihinto ang banal na gawain na ito. Nagpapatuloy po, Panginoon, hanggang sa muli ninyong pagparito. Papasalamat po kami, Panginoong Ama, sa patuloy na habag ninyo. Naramdaman po namin ang lahat ng paglilinis, ang pagpapatawad, at panibagong buhay na naman makapagsisimula kami, Panginoong Ama. Kung kami po ay naging masama, patuloy na lumakad po sa kalikuan, bumagsak po sa mga karnalidad po at kamalian ng sanlibutan na ito. Ito po ay magandang pagkakataon na kami po ay manumbalik, Panginoong Ama, sapagkat kami po ay magalakin pong hinihintay namin ang muli po ninyong pagparito. Papasalamat din po kami. Bigyan mo po kami ng karunungan na dumating man po ang takdang araw ng aming kamatayan. Handa po kami, Panginoong Diyos, at patuloy na i-welcome nyo kami sa inyong banal na kaharian. To be absent in this body will always be to be present in your presence, O God. Kaya, Panginoong Ama, maraming salamat po. Sa umagang ito, patuloy ko po, Panginoong, binabasbasan ang lahat ng mga hinirang ninyo na inyo pong mga kawan. Patuloy, Lord, sa pangalan po ng aming Ama at ang kanyang banal na kapangyarihan, gayon din naman po ng pag-ibig ni Kristo Jesus at ang kanyang pakikipisan po ng banal na Espiritu, ang lahat po ng katalinuhan at ang karunungan po ay binabasbasan ko po, Panginoong Diyos, sa lahat ng amin pong mga elders, mga ministry heads, mga kapatiran, ang lahat ng kabataan po, ang mga prayer ministers po, Panginoong Ama.
Gayon din naman po, Panginoon, ang lahat ng mga audience po namin ngayon, sumusubaybay po sa lahat po ng mga gawain na ito. Panginoong Ama, maganap nawa po ang sinasabi niyo po sa tema ng Feast of Harvest, ang pagbalik kay Yahweh 2022, Panginoong Diyos. At gayon din naman po, Lord, ang lahat po ng mga pinagkakaloob niyo po sa aming kapangyarihan doon po sa Aklat ng Bilang, sa 24 hanggang 27. Pagpalain nawa at ingatan kami ni Yahweh, kahabagan nawa at bigyan po kami ng pag-iingat ni Yahweh. Gabayan po kami, Panginoong Diyos, at lingapin po kami ni Yahweh ngayon at magpakailan pa man. That surely goodness and love will follow us all the days of our lives, and we will dwell in the mighty place of the Lord forever. Maraming salamat, Ama. To God be the glory. In Jesus' mighty name we pray. Lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Isa pong mapagpalang tanghali po sa bawat isa sa atin, sa ating pansamantalang pag-iwahiwalay. Tayo po ay umikot at batiin po natin ang ating mga kapatiran. God bless you all. Kabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya, lahat nalilingha. Napakabuti ng ating Diyos, napakabuti